Para saan nga ba ang torque wrench? So ito, meron tayong torque wrench dito na maliit at applicable siya sa mga maliliit na tornilyo, mga kabady. Position. So hand tight or T-wrench, pwede naman, basta lumapat lang. Ayan. Okay. Good day mga kabadis, welcome back sa panibagong nating vlog. And for today's video, mayroon naman tayong bagong topic na isi-share sa inyo. At sa video na to, malalaman natin kung para saan ang torque wrench. So meron tayong torque wrench dito. At ano ang kahalagahan ng torque wrench na ito. At paano natin malalaman ang tamang torque value ng mga bolts na madalas nating kinakalas sa ating unit. At paano nga ba mag-set ng tamang torque value ng mga bolts sa ating torque wrench. At pangapat, paano nga ba natin gamitin ng tama yung ating torque wrench. Para saan nga ba ang torque wrench? Ito ay ginagamit natin na panghigpit ng tamang torque value sa mga bolt ng ating motor at para makuha natin ang specified and accurate na higpit ng mga bolts ng ating units upang maiwasan ang pagka-loose thread or pagka-damage or putol ng ating mga tornilyo at maiwasan din ng pagluwag or pagtanggal naman ng mga bolts na ito kapag kulang siya sa higpit. Okay? Bago ang lahat, ano nga ba ang ibig sabihin ng torque? A torque is a measure of how much a force acting of an object causes that object to rotate. Ang ibig sabihin po ay kapag po tayo ay naghihigpit ng ating mga tornilyo, no, ng ating unit. So, yung force na naandito sa torque sa ating kamay, ito po yung torque amount na ina-apply natin dito sa bawat tornilyo na to sa ating unit. Okay? Torque is a measurement of how much force. So, yung bigat o persa nito sa ating kamay na tinatransmit natin dito sa torque wrench papunta doon sa bolt, meron po siyang unit na tinatawag at ito ay kilograms or bigat. Yung bigat na to, kilograms, inches, centimeter or millimeter naman yung haba ng tornilyo at yung ating torque wrench na ginagamit. Alright? So meron itong dalawang unit mga kabadis. At ang una ay yung Newton meter, means ito ay natawag na metric measuring system na madalas ginagamit sa buong mundo maliban lamang sa bansang US, Myanmar at saka Liberia. At ang nag-imbento naman ng torque wrench o torque ay ang bansang France. Ang pangalawa ay yung foot pounds. Yung foot pounds naman ay ito yung tinatawag nilang imperial measuring system. At ito naman ay ginagamit ng tatlong bansa, which is yung Liberia, US, saka yung Myanmar. Okay? Dito sa Pilipinas, madalas natin ginagamit ang Newton meter. Dahil kung mapapansin ninyo sa mga manuals ng ating motor, ang unang measuring unit na binibigay sa manual ay yung Newton meter na para gamitin natin na pang torque o value ng pang torque natin sa ating mga bolts ng ating motor. Option na lamang mga kabadis yung foot pounds saka yung kilogram force meter na nakalagay doon sa manual niya. Kapag tayo ay bumili ng torque wrench, I suggest na ang Newton meter ang ating bibilhin na torque wrench. Okay? So meron tayong dalawang torque wrench dito mga kabadis na binili. Itong una, yung Newton meter na to na torque wrench na maliit. Ayan, dahil ito yung torque wrench na ginagamit natin sa mga maliliit na tornilyo katulad nitong 10mm saka 12mm mga kabadis. Ito, Newton meter siya, yung ating kinuhang torque wrench. Ayan. Tapos, meron tayong isa pang torque wrench na which is itong malaki. Itong ating torque wrench na ito, pang malakihan naman na tornilyo, yung 14mm, 17mm at saka 19mm na mga bolt o pataas. Ito yung ginagamit natin, yung malaki.
na torque wrench. So, ang nabili nating torque wrench na malaki ay yung value niya, specification niya na nakalagay ay torque foot-pounds. Ayan. So, may foot-pounds tayong torque wrench mga kabadis, which is ito nga yung torque wrench na to na madalas ginagamit sa tatlong bansa lamang na nabanggit kanina. Okay? So, bago tayo gumamit ng ating torque wrench, kailangan muna natin malaman ang tamang torque value na required sa iba't ibang mga bolts ng ating motor. Katulad dito, yung 14mm, 12mm, saka yung 10mm na common bolts na madalas nating nakikita dito sa ating unit. Okay? Paano natin malalaman ang tamang torque value ng mga bolt na madalas nating tinatanggal sa ating mga motor? So, minsan nakikita natin sa maintenance manual ng ating mga motor ang ilan sa mga correct torque value ng mga bolts ng ating unit. At madalas naman yung iba ay wala dito. So, mayroong iba't ibang klase na sukat ng mga bolts ng ating unit. At sa mga bolt na ito ay mayroon ding iba't ibang sukat at torque value na nire-require. So, ito 10mm, 12mm, saka 14mm. So, itong 10mm mga kabadis na bolt, mas maliit na torque wrench ang kailangan nating gamitin dito. Ito namang 12mm na bolt mga kabadis ay ganun din. Maliit din na torque wrench ang pwede nating gamitin sa kanya. At yung mas malalaking bolt na 14mm at mahahaba or kahit na maiksi man yan, saka yung 17mm at yung common na mga bolts na 19 saka 21, ang torque wrench na kailangan gamitin natin doon ay yung mas malaki na value ng torque wrench ang ating kailangan gamitin doon. So, paano natin malalaman ang diameter ng bolt na ating ito-torque? Ang pinaka-accurate na panukat is yung vernier caliper talaga mga kawadis. So, since wala pa tayo ng vernier caliper, meron tayong pwedeng gamiting panukat or mostly ginagamit natin ay yung ating ruler. Ito, yan. So, yung ruler na may metric value na millimeter. So, dito mga kawadis, mayroon siya. Ito, millimeter siya. Yan. Alright? So, para malaman po natin ang size ng bolt na ating pag-a-applyan ng torque, meron tayong guidelines to identify that kind of bolt. Ito yung sample natin na M3 by 1.25 by 30. Ang M3, ang pinakamahalaga dyan mga kabadis dahil ang M3 is the diameter of the bolt or ang laki ng ating tornilyo. So, itong roller na to na may metric value na millimeter, ayan. Ito yung ating pwedeng gamitin na pangsukat ng diameter ng bolt at para makuha natin ang tamang sukat nito. Okay? So, tulad nitong bolt na natin dito mga kabadis ay meron tayong tatlong klase ng bolt dito at susukatin natin yung kanyang diameter. Ano? So, 10mm na bolt, susukatin natin siya. Ayan. Okay? Ito, from here sa 0, susukatin natin siya at bibilangin kung ilang guhit yung kanyang bolt mga kabady. Ayan, so bibilangin natin siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan, kung makikita nyo. Okay. Itong bolt na ito mga kabadis ay sumusukat siya ng 6 mm. So, ibig sabihin, itong bolt na ito ay M6. Okay? So, mayroon din tayong isang bolt pa rito na 12mm. Itong 12mm na bolt na ito mga kabadis ay pag sinukat natin ito ng millimeter dito sa ating ruler, ayan. 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 Nagbibilang siya ng approximately 8. So, 8 millimeter siya kapag yung kanyang body, no? Ayan. So, yung laki nito, yung diameter nitong ating bolt na ito na 12mm ay 8 mm. So, ibig sabihin, itong ating 12mm ay ito yung
8 natin. At ito namang 14mm mga kabadis na bolt na ito, pag sinukat natin dito sa ating ruler, ayan, makikita nyo siya na nagsukat na siya ng 10. So 10mm na siya mga kabadis. So ibig sabihin, yung laki nitong bolt na ito, na katawan nitong bolt na ito ng 14mm ay 10mm. So M10 naman ito, M10. Mayroon din tayong isang bolt pa rito na 8mm naman mga kabadis. Ito 10, 12, saka 14. Ito naman ay 8mm. Pag sinukat natin yung kanyang body o diameter, itong diameter nitong bolt na ito naman ay bumibilang siya ng 5. So 5mm naman itong ating 8mm na bolt na ito. Ito yung bolt na nakalagay doon sa ating CVT cover. So 5mm, ibig sabihin yung bolt na ito ay M5. So M5 naman itong 8mm na ito mga kabadis. So pagbasa na itong mga bolt na ito mga kabadis ay itong ating 8mm, yung kanyang diameter or body ng kanyang bolt ay M5. Ito namang 10mm, ang kanyang body ay M6. Itong ating 12mm ay M8 at itong ating 14mm ay M10. Ngayon, mayroon tayong guidelines para sa torque value ng ating mga bolt na ito mga kabadis, na applicable sa lahat ng bolt na ito. Okay? At ito po yung ating charts na pinaprint. Okay? Na andito na makikita natin yung value ng bolt diameter na nakuha natin dito sa 4 na bolt na ito. Okay? Ito, yung bolt diameter ng mga bolt ay M5, M6, M7, M8, M10, 14, 12, saka 16. So dito naman sa torque tightening value niya na Newton meter, pag aluminum yung bolt natin, makikita niyo dito na yung M5 or yung 8mm na ito, ang torque tightening value niya kapag aluminum ay 4 Newton meter. Yung sa M5 ito. Kapag steel bolt naman, since steel bolt ito, 6.9 Newton meter. Ayan mga kabadis, malinaw no? Ngayon, kapag M10 naman, tulad nitong 14mm natin mga kabadis, ang kanyang torque tightening value ay 33.90 Newton meter. Kapag steel bolt siya, ang kanyang torque tightening value naman ay 57.60 Newton meter. Ayan mga kabadis, malinaw nakalagay dyan 57.60 Newton meter. Sa ganitong klase na bolt, na steel bolt at ganyang kahaba at nagsusukat siya ng 14mm. Okay, ayan mga kabadis no? Ayan, so screenshot nyo na lang yung ating bolt diameter na guidelines, ayan, sa ating mga bolt, or kung paano natin malaman ang torque value ng mga tordilyo ng ating units. Okay? Paano mag-set ng tamang torque value ng ating mga bolt sa ating torque wrench. So ito, meron tayong torque wrench dito na maliit at applicable siya sa mga maliliit na tornilyo. And itong ating torque wrench na Newton meter, mayroon siyang torque value from 5 Newton meter hanggang 25. Ayan, dito sa kaliwa, ayan mga kabadis. 25 Newton meter, mula siya rito sa 5. Then, ngayon, sa ating bolt na 8mm na sumusukat ng bolt diameter ng M5 at yung kanyang torque tightening value ay 6.90 Newton meter na steel bolt. Pag set natin ito mga kabadis dito sa torque wrench na ito, ayan, ang unang gagawin natin ay syempre ito hindi pa nakakagat yung ating settings ng torque wrench. So una, luluwagan muna natin to bago natin i-adjust ito. Okay? Ayan, so naluwagan na natin siya. And then pwede na natin ikotin ito mga kabadis. Ayan. So pag iniikot natin to pa kanan, ayan, ibig sabihin paakyat siya.
Pag inikot naman natin to ng pakaliwa, ayan, ibig sabihin pababa, ayan. So, pababa siyang ganun. Okay, so dito, makikita natin yung 5. And then, isiset mo na natin sa 5 yung ating torque wrench. Ayan, so 0. Ayan, so 0 siya. Ayan, nakatapat sa guhit yung guhit na pataas na to. And then, yung guhit na from 5 to pababa siya, papunta rito. At saka nakatapat dito sa 0. Ayan yung 0 na reading ng Newton meter na to. Ayan. So, pag tumapat na yan dyan, nakaset na ito ng 5 Newton meter. So, since isiset natin siya ng 6.90 Newton meter, mga kabady. Ayan. So, nakaset ito ng 5 Newton meter. Ayan, nakatapat sa 0. So, dadalhin natin siya ng 6.90. So, ito, isiset natin siya ng 6 dito, 1, 2, 3, 4, 5. So, 5.4, 5.5, 5.6, 5.8. Ito yung 5.8. Ayan. So, iikutin lang natin yan, pakanan. Ayan. Ayan. So, ayan. Ito, naka 5.8 na siya. Ayan. Ito. So, 5. Tapos ito, 5.8. So, 5.9, 5.10. Ayan. Ngayon, since naka 6 na tayo, pag nilagay natin iyan dito sa 1.2, ibig sabihin naka 6.2 na yan. So, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6. So, since 6.6 na ito, kasi 5 plus 1.6 is 6.6. So, 6.7. Ayan, 6.8. Ayan, 6.9. Ayan, mga kabady. So, almost malapit na siya doon sa 7. Kung mapapansin nyo, wala pa siya doon sa isang guhit ng 0. Kasi yung pag inikot pa natin ng isang guhit, yan ay papatak na siya ng 7 Newton meter. So, 6.9 is nandito siya sa isang guhit na to na bago mag-0. So, ito yung 5. Ayan, yung 5 na to. Medyo lumalabo lang. Ayan, 5. Tapos ito yung 7. Makikita nyo yung yung guhit ay wala, di pa siya nakatapat doon sa 0. Ayan yung 6.9. So, ngayon, na-set na natin siya ng 6.9. Ihigpit na natin siya ng lock dito. Pag nahigpitan na natin yan, nakalock na yan. Ayan. Ayan. So, nakalock na siya. Hindi na umiikot. Ngayon, pwede na natin i-torque yung ganitong bolt doon sa cover ng CVT ng ating motor sa sukat na 6.9 Newton meter. Alright, so try natin na i-torque. Okay, so dito naman tayo ngayon sa pag-torque ng ating bolt, mga kabadis. So, paano nga ba ang tamang pag-torque ng ating mga bolt sa ating unit? So, ito, una, pag ikinabit natin itong ating bolt, mga kabadis, dapat wala mo ng pressure doon sa butas ng ating tornilyo. So, pag kinabit natin to, ayan, hand tight muna ang ating gagawin. Dapat nakalapat lang siya doon sa kanyang paglalapatan. Ayan, tulad nito. Ilalapat lang muna natin siya, mga kabadis, ng ating kamay. Okay? Ayan. So, nakalapat na siya. Ayan. Luwag, higpit, luwag, higpit. Ayan. Then, saka natin ngayon siya ito-torque ng ating torque wrench na nakaset ng 6.90 Newton meter. Okay? Ayan. Isa pa. Alright. Ang sunod naman natin ito-torque, mga buddies, ay itong bolt na ito na 14 mm dito sa ating exhaust pipe. Okay? Tulad nga ng sinabi ko kanina, pag kinabit natin to, i-hand tight lang natin siya, mga kabadis, at lapat doon sa kanyang posisyon. So, hand tight or T-wrench, pwede naman, basta lumapat lang at walang pwersa. Ayan. So, since lumapat na siya,
pwede na natin ito i-torque sa kanyang torque value. At ang torque value na yun, since M10 siya, ang kanyang torque value kasi steel bolt siya, yan, torque tightening value niya in Newton meter is 57.60 Newton meter. Ito mga kabadis, dito sa ating charts na guideline ay M10 57.60 Newton meter. Alright? So itong ating foot-pound na torque wrench na ito, yung ating gagamitin sa kanya dahil yung kanyang value ay mas mataas siya. Since foot-pound mga kabadis, paano natin siya ma-determine? So dito napapasok yung ating conversion table. Okay? So dito, makikita natin na nandito yung conversion table natin na Newton meter. So since Newton meter yan, so titingnan natin dito ay ang kanya value ay 57.60 Newton meter. Ayan, M10. Okay? So dito sa ating Newton meter to foot pound, ayan. So pwede rin dito, ayan. Dalawa lang yan. Hahanapin natin yung Newton meter, 58 Newton meter. So since 57.60 Newton meter ito mga kabadis, dito na lang tayo papasok sa 43.40 foot-pounds. Ayan. So 58. I-round off na lang natin tong 57.60 Newton meter na to sa 58. Ayan mga buddies, makikita nyo yung round off ng ating Newton meter sa 57.60 Newton meter. Dito sa Newton meter naman ng conversion table natin na 58.80. So almost 1 lang, no? Ang difference niya. So dito tayo sa 43.40 foot-pounds. Okay? So ngayon, since 43.40 foot-pounds siya dito, tapos 58.84 Newton meter, magbabawas na lang tayo dito ng 1.40 mga kabady. So ilalagay na lang natin siya sa 42 foot-pounds. Alright? So yun, yung 57 Newton meter mga kabadis, yan 57.60 Newton meter, ang malapit sa kanyang equivalent na foot-pounds ay ilalagay na lang natin siya sa 42 foot-pounds. Paano naman natin maset ito ng 42 foot-pounds yung ating torque wrench? So siset natin siya ng 42 foot-pounds. Alright? So dito sa torque wrench natin, ganun din. Ang ating gagawin ay luluwagan lang din natin ulit ito, yung kanyang lock sa ilalim. Ayan. So umiikot. Ngayon, pag naluwag na yan, pwede mo na siyang ikutin pababa. Ayan. Ipapababa muna natin ito. Ayan. Alright. Ngayon, ang sukat nito ay 20. Ayan. Mula 20 foot-pound hanggang 150. Ayan. 150 foot-pounds mga kabady. Okay? So, 140 sa kabila eh. So, from 20 foot-pounds to 150 foot-pounds. Isiset natin siya sa 42. Okay? So, ihigpitan lang natin siya pataas. Ayan. So, ngayon, ito, nandito sa kabila yung 40. And, di ba may guhit siya na pag ganon? Yan. Tatapat ngayon natin yan, yung 0 dito sa 40. Ayan. So, yan mga buddies, nakatapat na siya doon sa 40. Ayan. Ngayon, pag nakatapat na yan sa 40, dadagdag lang tayo ng dalawang guhit. Ito. 1, 2. Ayan, to. Ito yung 2. So, ilagay na lang natin siya sa 2. Okay, ayan. Ngayon, ito, 42. Ayan. So, yan yung tamang sukat ng ating torque wrench para doon sa torque value na tightening value ng 14mm na bolt ng ating exhaust. Total siya ng 42 foot-pound. Okay? So, lock na natin ito ulit. Yan. Pag na-lock na, hindi na yan gagalaw. Then, i-torque na natin siya ng ating 14mm na deep socket. Okay? So, yan. Torque na natin siya ng 42 foot-pound na nakasit sa ating torque wrench dito. At ito yung bolt na ating kinabit kanina. Kaya naka-hand tight lang ito.
Ayan. So, ganun ulit. Wag tayong humawak dito. At dito lang tayo humawak sa ating lever. Okay? Ayan. 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 Okay? Torque na natin yung ating bolt doon sa exhaust ng 57.60 Nm, equivalent to 42 foot-pounds dito sa ating foot-pounds na torque. So, additional info mga kabadis, after natin gamitin yung ating mga torque wrench na ginamit, much better na i-set natin ito sa zero na settings yung ating unit para hindi mapersa yung spring doon sa loob at hindi ma-damage. So, possible kasi na kapag naka-set tayo, hinayaan natin na ang torque wrench natin ay nakaset doon sa kung saan natin siya isinet sa huling gamit natin, possible na mag-weaken yung spring noon dito sa loob at masira yung ating torque wrench. So, much better na iset mo siya sa zero before natin i-store doon sa kanyang lagayan. Okay? So, ito, luwagan lang natin ito ulit and then ikutin lang natin siya sa pababa hanggang sa zero. Ayan. Okay? Ayan. Okay? Ngayon, naka 5 yan. Ayan, nagababa na siya sa 5. Yan, wala na. So, isi-set lang natin siya sa 0. Ayan. Para mapangalagaan natin siya mga buddies. Yun lang yung ating tips and additional info pagka tayo may ganitong torque wrench. Okay. Ayan. Alright. Okay. Tapos na ang pag-perform natin ng tamang torque value ng ating unit. And then sana may natutunan ka sa ating video today. And lagi lang natin tatandaan mga kabadis, if you have a knowledge, you have an advantage. Iba ang may alam. And kung bago ka lang sa ating YouTube channel, please like our video, leave a comment, and share this video mga kabadis. And don't forget to subscribe. Click mo na to. Click mo to. Peace out.